51 verses 4 hanggang 6. Ito po ang sinasabi. Listen to me, my people. Hear me, my nation. The law will go out from me. My justice will become a light to the nation. My righteousness draws near speedily. My salvation is on the way, and my arm will bring justice to the nations. The islands will look to me and wait in hope for my arm. Lift up your eyes to the heavens, look at the earth beneath. The heavens will vanish like smoke, the earth will wear out like a garment, and its inhabitants die like flies. But my salvation will last forever. My righteousness will never fail. Pinagpala po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa hapong ito. Aming pong niluluwalhati, sinasamba, at patuloy na pinaglilingkuran ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa hapon ito na kami ay tinipon mo, bagamat iilan lang kami, subalit hindi magiging sagabal ito, Panginoon. Ang bilang na hindi namin tinitignan, kundi ang mga puso ng mga anak mo na narito, handa silang sumamba, sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Pangunahan mo nga po kami, O Diyos, sa aming gawain ito ng aming pagpupuri sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa hapong ito sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay mag-awitan. Dalawa lang po ang ating worship team. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aawit.
Was blind, but now I see. Ngayon po ay sunod natin ang May Galak. Ito ang oras upang magsaya sapagkat ang Diyos ay ating kasama. Amen! Ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon ay hinahayaan kong umawit at pumalakpa. Itaas natin ang ating kapoy at tayo sumigaw ng Hallelujah! Kung ikaw man ay may kabigatan at lungkot sa puso, magsimula kang umawit at magpuri sa Panginoon dahil sa kanyang presensya mo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Sa kanyang piling mo lamang mararanasan ang tunay na kagalakan. Sa kanyang pisig mo lamang matatama ang tunay na kalakasan. Dahil ito ang kanyang pangako, bibigyan kanya ng lakas tulad ng agila at ikaw ay kanyang iangat sa mga bagyoong pagsuko. Kaya inanyayaan kitang patuloy na mag-awit ang pagpupuri sa ating Panginoong Jesus. Dahil sa piling niya ay mahal ka na. May ganda, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at pagpuri para sa Diyos. Sa ating ng puso, pinagpala ng Diyos. Ang loob niya ay kapayapaan. Ang loob niya ay kagalakan. Ang loob niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nakakagay. Ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamba ay para lang sa Kanya. Sino po ngayon ang nakakaranas ng pagpapanibagong lakas habang nagpupuri sa Diyos? Lahat tayo'y pumalakpa at ihayag na sa piling niya ay may ganda, may saya, May saya, may tuwa. may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May saya, at pagpuri At para sa papuri para sa Diyos. Lahatid ng puso, pinagpala ng Diyos. Ang loob niya ay kapayapaan. Ang loob niya ay kagalakan. Ang loob niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nakakalayan. Ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang
bahagi tayo ng ating pagsamba. Ang bawat isa po ay ihanda natin ang ating puso, ang ating isipan, upang pakinggan natin ang aral ng Diyos mula sa Biblia na dadalhin sa atin ngayong hapon ni Pastor Edgar San Miguel. Siya po ay magpapatuloy na. Bago po magpasimula ang mensahe ng buhay ay aking po tinatawagan si Marlon San Miguel na isang awitin. Every drum, a rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the brain somewhere gives every word. Every time I hear one baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know what I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know I believe. Maraming salamat, Marlon San Miguel. Wala pa rin kupas. Okay, so ang ating pong pag-aaralan ngayon, ang topic ay predestined, and ano yung isa ulit? Choice. Free will. Free will. Yun po ang ating pag-aaralan, ang free will at predestined. Sino po ang nakakaalam ng predestined? Ano ba ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin po ng predestined ay kung sa langit ka nakadestino, kahit ano ang mangyari, sa langit ka pa rin. Sa langit ka nakadestino. At ang predestined, isang lahi lamang po. Yan po makikita natin si Abraham, kung inyong nakikita. Si Abraham po ang binigyan ng predestined. Ang anak niya si Isaac, Jacob, Judah, Perez, Herson, Ram, Abinadab,
Nahason, Salmon Boaz, hanggang kay Jesus number 42. Ang ibig sabihin po ng predestined, lahat sila yung tinukoy ko. Pag namatay sila, sa langit ang tungo. Ngayon, ano ba ang alam nyo sa free will? Ano ba ang alam natin sa free will? Ang free will po, mababasa po natin sa Deuteronomio chapter 30 verse 15. Ang sinasabi ko doon, sabi ni God, naglatag ako ng buhay at kasaganaan. Naglatag din ako sa kaliwa ng kamatayan at kahirapan, distraction, paghihirap. Now, choice. Life is a choice. Yun po ang tinatawag na free will. At ang free will po, hindi po kasali itong lahi ni Abraham. Nakikita nyo sa 20. Hindi po yan kasama sa free will. Kasi sila ay pinangakuan na ang lahat ng lahi ni Abraham ay maliligtas. Kaya marami po kasing hindi nakakaalam kasi kagabi nga nag-Bible study kami mga pastor. Ito po kami pastor, no? Nagtatanungan, ano daw ba ang ibig sabihin ng predestined at yung free will, hindi nila maunawaan. Okay, so ipinaliwanag ko po na ganyan na, no, ang free will para sa mga hintil. Sino po ba ang mga hintil? Tayo. Kasi ang ibig sabihin, kapag hindi ka Hudyo, hintil ka. Pag sinabing hintil, makasalanan ka. Pag sinabing makasalanan ka, sa impyerno ang tungo natin. Kaya tayong mga hindi Hudyo, hintil. Yun po ang ibig sabihin, makasalanan. So sa makatuwid, kapag ikaw ay Hudyo o Israelita, hindi ka makasalanan. Nakadestino ka sa langit. Kaya mapalad si Abraham, itong number 20, mapalad po siya. No? So, pag-aralan natin muli, nabanggit ko na to, pero iba itong predestined. Hindi ko pa ito naituro sa inyo. Kaya nga kagabi, dahil nalaman ko na mga pastor, hindi alam ano ang predestined at ano yung free will. Hindi alam. Sabi ko nga, mga pastor na to, paano ba yung hindi pastor, yung katulad ninyo? Kaya dapat natin malaman. Okay, uulitin ko lamang po. Si Adan ng nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Kalarawan ng Diyos. Sa madaling salita, ang kabanalan ni Adan ng Diyos ay ibinigay kay Adan. Nang nilalang si Adan ayon sa wangis ng Diyos. Kaya siya ay banal. Kaya lang, nandyan yung tukso, natukso siya, pinagbawalan ng Diyos na huwag mong kakainin yan, 2 punong yan, kinain pa rin, kaya sila ay nagkasala. Nang magkakasala po, nawala ang kanyang kabanalan. So, simula kasi anak niya, makasalanan. Gentiles po yan, makasalanan. Pagdating kay Enos, si Enos ganun din, Gentiles, makasalanan. Si Kenan, 910 ang mamatay. Si Adan, 930. Si Mahalel, 809. Jared, 962. Pangalawa sa pinakamatanda. Kasi pinakamatanda, number 8.
969. Si Enoch, pinakamaliit, 365 years old. Bakit napakaliit ng edad? 365. Kasi siya lang ang bukod tanging, at dalawa sila, na hindi nakaranas ng physical na kamatayan. Yung physical, di ba? Kahapon lang, mayroon akong niritualan na patay hanggang sa libingan. No? So, si Enoch, hindi nakaranas. Mababasa po yan sa Hebreo chapter 11, verse 5. Siya ay dinala na sa langit sa edad na 365. Kaya lang, bago siya dinala doon, nagkaroon din siya ng anak, si Methuselah. Sa Tagalog, Matusalem. 969 ang edad bago siya binawian ng buhay. Pero si Methuselah, hindi po righteous. Hindi siya matuwid. Samantalang ang kanyang ama ay righteous. Diba nakapagtataka? Si Enoch ay righteous, si Methuselah anak niya hindi. Pero pagdating kay Abraham, simula kay Abraham, ang anak niya hanggang kaapu-apuhan, righteous, banal. Kasi sila nga ay predestined sa kanila nagpasimula. So, ang pangalawang righteous, si Noah. Si Lamech, 777 nang mamatay. Si Noah, 950. Siya ang pangalawang righteous. So, from 1 to 10, dalawa lang ang righteous. Dalawa lang ang matuwid. Si Enoch at si Noah. Sila lang ang righteous. Sila lang ang mapupunta sa langit. Maging ang anak ni Noah, si Japhet, tatlo ang anak ni Noah, dyan kasi sa downline, isa lang, isa-isa ang nilalagay. Yung dalawa hindi kasali. Si Sim at si Cam hindi kasali. Kaya si Japhet, wala din ako makita na si Japhet ay righteous. Wala pa akong makita sa Bible. Maging si Aprasadad, si Sala, Eber, Philip, Leo, si Ruth, Nahor, si Tera ang ama ni Abraham. Maging si Tera, hintil din po yan. Gentiles, makasalanan. Bakit sila lahat makasalanan maliban kay Noah at kay Enoch? Kasi minana nila ang kasalanan ni Adan. Kasi dahil daw kay Adan, ang lahat ay nagkasala. Dahil kay Adan. At dahil naman sa kasalanan, naghari ang kamatayan. Ibig sabihin, kapag makasalanan ka, sa impyerno ka, papatayin. Naghari. So, mayroon pong pangatlo na banal, righteous. Sino? Si Abraham. Dati Gentiles. Bakit nawala ang kanyang kasalanan? Dahil siya ay nanampalataya sa Diyos Ama at hindi lang basta nanampalataya, siya ay nagmahal. Sinusunod niya lahat. Kasi ang sabi nga sa kanya, Abraham, halika, yung kaisa-isa mong anak, kay Sarah, ihandog mo, patayin mo. Nung papatayin niya na, sinaway siya, wag mong sasaktan ng anak mo. Yun ay pagsubok ng Diyos kay Abraham. Kaya nakita ng Diyos yung pagmamahal ni Abraham at masunurin. At si Abraham, simula kay Abraham, sasabihin ko sa inyo, simula kay Abraham, doon sinabi ng Diyos yung predestined. Si Enoch, walang sinabi. Si Noah, walang sinabi. Kaya hindi si Japhet, ulit-ulitin ko, hindi si Japhet na banal. Hindi siya. Maging si Methuselah, 969. Pero pagdating kay Abraham, ito na po ang umpisa. The genealogy of Jesus the Messiah. Iyan po ay mababasa natin sa Matthew chapter 1, verse 1 to 17. Sunod-sunod po yan. Maraming nagbabasa niyan, ay inaantok na kasi parang walang bisa, walang
kahalaga. Kasi sinasabi lang yung mga anak-anak tulad ni Abraham. Sino ang anak niya? Unang kaisa-isang anak. At nag-iisa lang yan, si Isaac, anak niya kay Sarah. No? Yan yung sinasabi ko, inutusan ng Diyos si Abraham. Sumunod, nung papatayin, hindi niya pinatay. So, sinaway siya. So, pagdating kay Isaac, ang anak niya si Jacob. Dalawa pong anak niya, dalawa. Si Esau at si Jacob. Hindi pwedeng isulat ang dalawa. Isa lang talaga. Si Jacob lang ang isinulat. So, ang anak ni Jacob, 12 lalaki at isang babae. Hindi rin pwedeng isulat. Hindi rin pwedeng isulat. Isa lang. Sino ang isinulat? Number 4, Judah. Say, at it is written, all Israelite are saved. Lahat po yan. Hanggang kay Maria. Saved lahat sila. Si Jesus, Diyos yan. Kaya sigurado na sa langit ka, walang problema. Hindi yan naligtas. Diyos yan eh. Hindi siya naligtas. So, nasa linya si Jesus. Kaya nga sinasabi ni Jesus, the genealogy of Jesus the Messiah, ang lahi daw niya ay nagmula kay Abraham. Nagmula kay Abraham. No? Pansinin po natin. Bakit hindi nagmula kay Terah? Ang lahi ni Jesus. Bakit hindi nagmula kay Nahor? O kikuha na lang kay Noah? Believer si Noah, naniniwala. Bakit hindi sa kanya naglahi? Bakit hindi kay Enoch nagmula? Bakit hindi kasali si Terah, si Nahor, si Serug, Leo, Philip? Kay Abraham lang nagsimula yung pangako. Kasi sa kanya lang, kay Abraham lang, may pangako. Na ang sabi sa Romans chapter 11 verse 26, all Israelite are saved as it is written. Nasusulat. Sapagkat nasusulat si Abraham. Siya lang po. Kaya predestined. Kaya gusto kong ipakita sa inyo na simula kay Abraham, no? Babalik ko sa genealogy. Simula kay Abraham, saved kasi yun ang predestined. Pero, maraming makasalanan dyan. Si Jacob, masalanan niya, mandaraya pa. Pero dahil ang pangako kay Abraham, maliligtas siya, walang magagawa. Magiging sinungaling ang Diyos. Isa man sa kanila ang mapunta sa impyerno. Kasi bukod sa predestined sila, mayroon pang inheritance. Sapagkat nasusulat. Pag sinabing inheritance, nakasulat po, may katibayan. Hindi katulad ng example. Bigyan ko kayo ng example. Ako may diabetes. Diba? Ay, yung uncle ko, si Tiyong ko, may diabetes din. So, minana ko, ang sinasabi ng iba, inheritance. Hindi po inheritance ang tawag doon. Ano ang tawag? Sa minana ang kasalanan. Ano ang tawag? Sa minana mo yung kasalanan. Minana mo yung karamdaman. Ano ang tawag? Pag sinabi kasing inheritance, halimbawa ako, mayroon akong diabetes, hypertension, dalawa. Dalawang anak ko, ang dalawa lang halimbawa. Ang pinakapanganay ko, susulat ako, pipirmahan ko, ipinamamana ko ang aking diabetes sa panganay kong anak. Nakasulat po yan, inheritance. Pangalawa, ang sakit kong diabetes, ipapamana ko sa pinakabunso kong anak na aking pinakamamahal. Pipirmahan ko. Ibig sabihin po niya, yan ang inheritance. Hindi po ganyan no? Ang gusto ko lang ipakita na pag sinabing inheritance, nasusulat, may kasulatan. No? So, ano ang tawag na minana mo ang sakit? Sige, isip. Huwag kayong mahiya. Ano sa'yo?
Hereditary. Yun po. Ang hereditary. Ngayon kapanganak mo pa lang, mana mo na ang sakit. May diabetes ka na kagad. Ang tawag doon, hereditary. Pero kung katulad ko, wala naman akong sakit na diabetes. Nung ipanganak ako, at nung lumaki ako, nagkaroon ako ng diabetes, acquired ang tawag. Hindi hereditary. Kasi ang hereditary, bata ka pa lang, kapapananak mo pa lang, may sakit ka na. So sa madaling salita, acquired. Ako, inabuso ko ang kain ko. Kung kumain ako ng kanin, siguro mga 6 hanggang 7 cups. No? Bawal na bawal ang kanin. Kape, kung uminom ako ng kape, mga 10 araw-araw. So, ibig ko sabihin, hereditary po, o kaya acquired. Okay, so, itong kaligtasan ni Abraham, nasusulat. Kaya, inherit ng mga hanggang kaapu-apuan na inherit ni Nana. No? Anak niya si Isaac, anak si Jacob, si Judah, si Perez, si Hezron. Okay? So, yan po ay predestined. Noong panahon, ang alam ko, ang predestined maging sa kaaway. Ang predestined po sa Israelita lang. Ngayon, yung sinabi ko kanina na mayroon tayong free will, hindi po yan sa Israelita. Magkakaroon tayo ng division. Yung inheritance at yung predestined sa kanila lang. Pero, yung hindi naman Israelita, katulad natin, mayroon tayong free will. Mamimili tayo. Kung gusto mo si Jesus, gusto mo ang diablo, ang kaaway, kamatayan, yun ang piliin mo. Yan ang tinatawag na free will. Hindi dictator ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi diktador. Binibigyan tayo ng kalayaan. Pero pwede niyang gawin. Dahil siya ay powerful, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pwede niyang lahat ng tao sa langit ang tungo. Kaya lang, magiging sinungaling na naman ang Diyos pag walang napunta sa impyerno. Kasi nilagay ang impyerno, may mapupunta talaga sa impyerno. Yun po, sigurado po yun. Ang matitigas ang ulo. Yung pinagpili siya, piliin mo ang buhay, piliin mo ang kamatayan. Karamihan po ng tao, pinipili ang kamatayan. Bigyan ko kayo ng example. Paglinggo, tulong na kayo sa sabungan. Punong-puno. No? Punta kayo rito, ilan-ilan lang. Kakaunti. Kahit sa ibang church, ganun din. Ilan-ilan, talong-talo sa sabungan. Ang parking nila, yan, alam niya ni Kwan. Dinadaanan mo lagi sa sabungan. Ang nakapark na motor. Wow! Diba? Ang dami. Ang kotse, magkamamahaling kotse. Nakapark ang dami. Pero pag kay Kristo, no? Wala. Kakaunti lang. Kasi doon sa sabungan, maraming Kristo. Diba? Sa sabungan, maraming Kristo. Logis, sa wala, sa meron, sa wala. No? But pastor, alam mo yan. Dati ako doon eh. Dati rin ako sa sabungan eh. Okay. So, predestined. Itong lahi lamang po ni genealogy, lahi ni Jesus. Yan po ang predestined. Maging ito, sabihin ko sa inyo, di ba si Judah lang nakikita niyo dyan? Si Judah. Ito, si Judah, pang-apat na anak ni Jacob. Ang panganay, si Ruben, Simeon, Levi, ang pinagmulan ng Levita, Judah, ang pinagmulan ng mga hari. Kaya si Judah,
From Judah to King David, ilang generasyon? 9 generation. Kasi from Abraham to King David is 14 generation. From King David to Babylon is 14 generation. From Babylon to Jesus is 14 generation. Kaya all in all, 42. So, ang gusto kong makita niyo rito, itong lahat, si Ruben, hindi kasali sa downline, lahat ng anak niyan, same. Lahat yan, nasusulat eh. Si Simeon, si Levi, no? Si Levi, nagmula si Moses kay Levi. Mga Levita yan sila, si Aaron. Galing yan kay Levi. No? So, si Dan, anak, alam niyo ba, si Jacob, 4 ang asawa. No? Una si Leah, ang anak niya 4, si Reuben, Simeon, Levi, Judah, at ang kanyang katulong naman ni Raquel, si Bilha, 2 anak, Dan at Naphtali. Yan po ang slave ni Raquel, si Bilha, ang katulong. Pagkatapos, nainggit naman si Leah, ito na naman, Gad at Aser, 2. Gad at Aser. Si Silpa ay katulong din yan, slave. Kasi noong panahon, pag-slave ka, pag-alipin ka, pag-aarit kita. Halimbawa, itong babaeng ito, alipin ko siya, pag-aarit ko siya. Ano man ang gawin ko sa kanya, paanakan ko man siya ng paanakan kung kanino, susunod yan. Ganun po ang patakaran noon. Ang alipin ay sunod-sunuran sa Panginoon. Kaya nakikita po natin, si Silpa na slave ni Leah, si Aser at Isakar. Ito naman, bago na naman itong 2. Si Isakar, nagpaanak ulit. Si Leah ang nanay. No? Ang anak niya si Isakar. Kaya so, si Leah, naka-4 sa una, may 2 pa rito, si Zabulon. At ito na ang tunay na anak ni Raquel. Si Joseph, the dreamer, at si Benjamin. Si Benjamin po, diyan nagmula ang King Saul. Kaya si King Saul ay failure, talunan. Kasi ang plano ng Diyos, magmumula ang hari, kay Judah. Ang layo niya, pag 12 si Benjamin. Makulit lang yung mga tao. Kaya naglagay sila, pumayag ang Diyos. Sige, gawin natin hari, si King Saul. Loser, talunan po. Patay si King Saul, patay ang kanyang mga anak, loser. But King David, si King David nagmula kay Judah, no? Winner. Victorious si King David. Si Goliath, napakalaki niya, higanti, pinatay po. No? Kaya niyang patayin, napuputan. Okay, so ang gusto kong ipakita sa inyo na ang predestined sa Israelita lang. Ang free will sa atin, yung mga Gentiles. Dahil tayo ay mga sala ng Gentiles, sa impyerno ang tungo natin. Mabalad tayo na mayroong Kristo. Si Jesus po, no? Mabalad tayo. Saan ba dyan si Kristo? Yun naman doon na pala. Ito, si Jesus number 42. Mabalad tayo. Kasi tingnan nyo, dahil kay Kristo, tayo ay naging Israelita. Ang tawag ayun po dyan ay spiritual, hindi physical. Still, Filipino citizen tayo. Pero dahil kay Kristo, naging Israelita po tayo. Kaya dinugtong ko, number 43, Gentiles. Tayo po yan. Kaya, diba, basahin niyo sa Galatia chapter 3, verse 29. Kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham. At lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. So, napakapalad natin dahil kay Jesus. No? Dahil kay Jesus. Okay. So, hindi ko na po pakakahabain. Basta ang gusto ko lang malaman natin ngayon, ang predestined lahi lang ni Abraham. At dahil kayo ngayon
ay na kay Kristo. Lalo na itong dalawa kong pamangkin, Iglesia ni Kristo. Pag lalong ko yan, totoo, nananampalataya din sila kay Jesus na totoong tao. Nalaman ko yan sa father ni Marlon. Ang tatay niya ay Iglesia ni Kristo. Siya ang kauna-unahan. Ang sabi niya sa akin, nananampalataya rin kami kay Kristo. Kaya nga ang lagi kong sinasabi, ang Roman Catholic, Orthodox Catholic, at Evangelical Catholic katulad ko, at ang Iglesia ni Kristo, lahat yan sa Diyos. Kasi ang Iglesia ni Kristo, ang Ama, ang original na kanilang sinasamba, at nananampalataya din sila kay Jesus na siya ay totoong tao. So, nandun din ang pananampalataya. Kasi ang faith, ibig sabihin, Diyos po kapag nanampalataya ka. Kapag nanalig ka, Diyos sila. Kaya walang problema. At maging yung Kingdom of Jesus Christ, yung kay Apollo Tibuloy, sila ang pinakamalaking church, temple dito sa Pilipinas. Capacity nila 75,000. Ang Iglesia ni Cristo pumapangalawa 55,000. Diba? Sa inyong church, sa ano yun, yung malaki? Wala kang ba yun? 55 capacity. So, hindi natin pwedeng sabihin, hindi yan sa Diyos. Sa Diyos po lahat yan. Nagkakaiba-iba lang tayo ng sekta. Pero iisa po ang ating pinapaniwalaan. Tayo, kaya di ba napapansin nyo pag ako nanalangin, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Ama ako tumatawag. Pagdating sa dulo, ang panalangin ito ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. So, para pareho tayong may Ama. Nananalig, naniniwala tayo. So, hindi ko na po pakakahabain. Basta gusto ko lang pong sabihin, lahat tayo sa Panginoon. Okay? Ate Lynn? Salamat, Pastor, sa mensahe ng buhay. So, naunawaan niyo ba ang ating pinag-aralan? Ayon sa banal na kasulatan, ang mga pre-destined, P-R-E-destined. Ibig sabihin, prior to that, nakadestined na itong lahi ng mga Israelites mula kay Abraham hanggang kay Maria. Pre-destined na sila sa langit. Sasabihin natin, matitigas ang ulo pag tayo magagawa. Chosen people sila. No? So, pag sinabi chosen, pinili, predestined. Pag sinabi naman free, F-R-E-E, free will, tayo yun. Dahil tayo, Gentiles, makasalanan. Na? Iba yung predestined, ang mga Gentiles, free will. Kapag tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, choice mo yan kung tatanggapin mo o hindi. Kapag tinanggap mo, sabi nga sa banal na kasulatan sa inyo, Pastor, yung choice. Joseph? Choice mo. Death. Deuteronomy 30:15. Sa Deuteronomy 13:15, ang sabi doon, piliin natin, naglatag ang Diyos ng buhay at kasaganaan at kamatayan at kahirapan. So, pinapapili tayo. Dahil may impyerno, ang pumili ng kamatayan at kahirapan sa impyerno. Pero yung pumili ng buhay at kasaganaan sa piling ni Kristo. So, yan yung tinatawag na free will. Naunawaan ba natin mga kapatid? Unawa ba natin? So, tayo bilang mga Gentiles, pinapapili tayo ng Diyos. Diyos o yung kasamaan. No? Langit, di ba may laro ng langit at lupa? No? Pero dito, ang sabi, langit o impyerno. Puro pang walang hanggan yan. Pag sa langit, walang hanggan, walang katapusan na forever na kagalakan sa piling ni Kristo.
Pag naman sa impyerno, forever din eternal. Ito yung tinatawag sa English na eternal damnation. Nawa ang salita ng Diyos na narinig natin ngayong hapon ay maitanim sa pinakamatabang bahagi ng ating mga puso. Ngayon naman po ay gaganapin natin ang ating paghahandog. Ating panalangin ang mga handog na ito. Dakilang Diyos, nagpupuli kami at nagpapasalamat sa iyo sa hapong ito. Salamat o Diyos sa katotohanan, Panginoon, na dalawang uri ang classification ng tao, predestined at free will. Salamat o Diyos dahil sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa amin, kami na mga makasalanan ay mayroong chance na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling mo. Salamat po o Diyos at sa hapong ito, patuloy ko pong dinadalangin ang mga wala dito, si Ate Mel na nasa Batangas, Lord, loobin mo na ikaw patuloy na mag-iingat sa kanya at sa kanilang pag-uwi ay ibalik ko po sila ng ligtas, Panginoon, at may kapayapaan. Ganon din si Aleli, Panginoon, sa kanyang nalalapit na panganganak, ikaw o Diyos, ang patuloy na mag-ingat sa kanya, magsubaybay, Panginoon, sa panahon ng kanyang panganganak. At loobin mo, Panginoon, na gagamitin mo ang mga manghuhusay na doktor sa kanyang panganganak. Ganon din, dinadalangin ko rin si Lydia Faith, maging si Gemma, O Lord, si Ayen, at ang iba pa namin mga kasama, Panginoon, na wala ngayon. O Diyos, patuloy mo po silang paalalahanan sa kahalagahan ng pagtitipong banal, Lord. Sa buong maghapon na ito, nawa ay patuloy mong ingatan at subaybayan ang bawat isa sa kanila. Salamat din sa buhay ni Kuya Alex na sumapit siya sa kanyang ika-6 na buong kaarawan na patuloy na lumakad sa Panginoon na kasama ka. Salamat sa subaybay at pag-iingat mo sa Kanya at lahat ng pagpapala na ibinuhos mo sa Kanya. Nawa o Diyos, ang mga kapatirang ito ay ilayo mo sa anumang uri ng karamdaman, Panginoon, at patuloy mo pong ingatan ang bawat isa sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus, ni Kristo Jesus. Amen. Tinatawagan ko na po si Pastor para sa paspas. Inaanyayahan po tumayo ang kapulungan. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat. At muli ay pinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Hinihingi ko po Lord ang iyong pasbas sa hapong ito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng diwang banal ang sumaamin na ba mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Wala si Gemma. Umuwi po ng tabi. Umuwi rin.